Magandang araw, narito na naman ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program dito sa Olongapo City. Ako si David Bayarong at ito ang Batanggapo News TV. Para sa ating headlines, Bike Patrol inilunsad sa Olongapo. Olongapeña, sinungkit ang korona ng Miss Silka Zambales 2014. 60 seconds with West Tapinac Barangay Captain Donald Aquino. Brand new mountain bikes para sa Bike Patrol ng Olongapo Traffic Management and Public Safety or OTMPS, inilunsad ni Mayor Roland Paulino. Ang balita hatid sa inyo ni Ms. Cathy Mancao Ramos. 10 unit ng mountain bikes ang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan sa Office of Traffic Management and Public Safety upang mapalawak pa nito ang pagsasaayos ng trapiko at pagtingin ng peace and order sa syudad. Ang mga mountain bikes ay formal na ibinigay ni Olongapo City Mayor Roland Paulino sa opisina ni OTMPS Head Camilo Pablo sa weekly flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan. Makakatipid na po tayo sa gasolina sa pamamagitan ng mga bisiklitang bigay ng ating punong lungsod. At isa pa po, exercise din para sa mga kalusugan ng ating mga traffic enforcer. Kumpleto ang protection gear at may kasama pang sunglasses sa mga naturang mountain bike. Pang-responde po at pang-patrol sa gitna ng kalsada po natin. Sa mga driver na ikukurik po natin yung mga kamalian nila na ito yung mga gagamitin pang-patrol. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng OTMPS sa patuloy na pagsuporta ni Mayor Roland Paulino sa mga proyekto ng opisina nila. Reporting para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Muli na namang napatunayan ng isang Batanggapo ang mangibabaw sa larangan ng pagandahan at talino matapos tanghalin bilang Miss Silka Zambales 2014. Narito ang ulat. Si Miss Kreshna Galindez ang tinanghal na Grand Champion ng Miss Silka Zambales 2014 sa katatapos lang na pageant na ginanap kamakailan sa Olongapo City Convention Center. To the people who supported me when I compete for Miss Silka Zambales, I would want to thank them all for their love and support. And to our Mayor Roland Paulino, thank you so much for supporting the organization of Silka Zambales and Cosmetic Asia as well. Ang Miss Silka Zambales ay selebrasyon ng ganda at talino ng isang Filipina. 15 kandidata na nagmula sa probinsya ng Zambales at syudad ng Olongapo ang nagtagisa ng ganda, talino at talent sa Miss Silka Zambales 2014 pageant na produced and presented ng Cosmetic Asia Corporation, makers ng Silka Whitening Herbal Soap at Silka Papaya Lotion. Just keep on dreaming, believe in yourself, and have faith in God as well. Hinirang namang first runner-up si Paula Marie Napuling from San Antonio, Zambales, second runner-up si Clarissa Ruth Altom ng Olongapo City Community of Chicago, USA, at third runner-up si Jabin Baising ng Olongapo City. I would like to thank first and foremost God for giving me this wonderful opportunity, and I would like to thank my family here in Olongapo and there in the States for always been there for supporting me. Matatandaan na si Miss Faith Garcia ang hinirang ding Miss Silka Zambales 2013 na isa ring Olongapeña. Ikakatawan ni Kreshna Galindez ang Zambales sa national pageant na gaganapin sa November ngayong taon. Scholars ng Department of Science and Technology kung saan may 22 Batanggapo makakatanggap ng dagdag allowance. Ang kabuang ulat natin ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Binigyan ng dagdag na scholarship fund ng mga kasalukuyang scholars ng Department of Science and Technology mula sa Olongapo at Zambales dahil sa laki ng gastusin sa eskwelahan. Makakatanggap ng karagdagang 5,000 pesos ang 22 scholars na nag-first year college sa iba't ibang universities. Bali, ang DOST kasi nakakapag-provide ng scholarship para makapag-aral yung mga bata na kulang sa pinansyal para matapos nila ang mga kursong gusto nila. Magkakaroon din ng panibagong qualifier exam para sa panibagong scholar na gaganapin naman sa Olongapo City National High School. Ilan sa mga kursong pwedeng i-offer ng DOST ay nabibilang sa Basic and Applied Science sa mga universities na affiliated nito. Reporting para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos.
lokal na pamahalaan patuloy ang pagbibigay pugay sa dumaraming honesto ng Olongapo. Sundan natin ang ulat ni kasamang Ray Toledo. Mula nang kilalanin sa lungsod at bigyang pagkilala ang mga taong may kabutihan ng kalooban, dumami na ang lahing onesto. Kahit sa panahon ng kagipitan, nangingibabo pa din ang kabutihan ng Olongapeño. Ito ang mga pinakita ng mga tricycle drivers nating onesto at mga security guards ng SM Supermall na pinarangalan sa flag raising ceremony noong nakaraang Lunes. Narito ang mga Honesto of the Week. Robert de Guzman, tricycle driver, Unit 3297. Yolando Hubilla, tricycle driver, Unit 2442. Frank Franco, tricycle driver, Unit 2682. Alan Salita, tricycle driver, Unit 3406. Samantala, narito naman ang mga house security ng SM City Olongapo ang siya namang pinarangalan ng lungsod dahil sa kanilang kabutihang loob na ibalik ang kanilang napulot na gamit ng mga mamimili. Isa po ako sa pinaka-proud sa mga empleyado na yon na under in my department. I can guarantee po na lahat ng mga naiiwan ng mga customer o even an employee ay makakarating sa kanila o maisusoli sa kanila. Ayon kay Assistant Manager Mr. Bong Garcia, dapat lang na magtiwala ang mga shoppers nila sapagkat bukod sa magagalang at mapagkakatiwalaan ng mga empleyado, sisiguraduhin naming mapanatag ang mga mamimili sa SM City Olongapo. At narito ang mga onesto ng SM City Olongapo: Marisa Maranon, Lady Guard; Christine Ducute Flores, Lady Guard; Michael Estrada, Security Guard; Jason Castro, Security Guard. Una pong pumasok sa isip ko na dapat maisoli sa taong nakaiwan yung items na yun, sir. Sa mga kapwa ko empleyado, sana po naging mabuti akong ehemplo sa inyo na sana meron tayong honesty at saka disiplina sa sarili. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Medalyang mula China, Hong Kong, Singapore at Taiwan inuwi ng mga batang mathematicians ng Gapo. Ang ulat hatid sa inyo ni Ms. Cathy Mancao Ramos. I hate math by kanyo? Ibahin niyo ang mga chikiting ng Olongapo dahil sinisisil nila ito, hindi lamang sa mga paligsahan sa bansa, maging abroad din, at hindi lang isang beses ha, makailang ulit na. Actually, this is an offshoot of last year's winnings. Parang napakaswerte naman ng Division of Olongapo City. Kasi Grand Slam winnings talaga naganap. Different levels ng math competition ang sinalihan at pinagwagian ng ating mga Olongapeñong estudyante sa Asian countries tulad ng China, Singapore at Taiwan. At ang naging top-notcher sa isa sa mga kompetisyong ito, si Martin Ray Belino ng SPEDG. Believe in yourself at saka study hard. I think my mom, my dad, my teachers. Kung may dapat pasalamatan, sila yung unsung heroes na tinatawag, yung mga magulang na buong pusong sumusuporta sa mga bata. Sobrang proud naman si Mayor Roland Paulino at mga kagawad ng lungsod ng kanilang bigyang pagkilala ang mga batang ito sa nakaraang flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan. Reporting para sa Batang Gapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Ako may 3 anak. Ang aking misis ay si Ginang Belinda Aquino. Ang sabi niya nga, nung tumakbo akong barangay chairman, ibinigay ng araw niya ako para sa tao. Simula po nung ako umupo bilang kapitan, ang aking dedikasyon, inalay ko na muna sa aking barangay. Nandito ako sa barangay from 8 o'clock in the morning up to 8 o'clock in the evening. Bilang dating ordinary mamayan, naging negosyante at ngayon naging serbisyo publiko, kailangan i-adjust ko yung sarili ko sa tao, sa mga constituents ko, paano mag-handle ang mga problema. Pagka nawala ng ilaw ang buong West Sapinak, meron po tayong generator set na pag in-start mo, in-on mo ang mga switch sa barangay, ang mga street lights natin from 8th Street to 16th Street ay nagkakailaw. Ako lang gumawa niya sa buong Pilipinas, kaya pinagmamalaki ko yung proyekto niya. Sa aking mga kabarangay dito sa West Sapinak, huwag po kayong mag-alala. You're in good hands. Maraming salamat po.
At para sa ating ulat pangkabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Hello everyone! Isa na namang episode ng Ulat Pangkabuhayan ng ating pagsasamahan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Mula sa Public Employment Service Office at SBMA Labor Center, narito na po ang unang bagsak ng mga trabahong maaari ninyong applyan. Pero kung ang hanap mo naman ay mga negosyo, well, you're in the right track. Ang ating pamahalaang lungsod, partikular na ang tanggapan ng Livelihood and Cooperative Development Office ay nag-set ng mga negosyo para sa inyo. At para sa kumpletong listahan ng mga ito, narito po. Nasabi ko bang libre ang mga ito? Well, you heard it right. Sagot po ng ating pamahalaang lungsod ang training materials at trainer's fee, so wala na kayong aalalahanin pa. Magtungo na lamang po tayo sa kanilang tanggapan sa ikalawang palapag ng City Hall para sa pagpapalista. See you there! This is Michelle Mortel para sa Ulat Pangkabuhayan. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Sana ay nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batanggapo News TV sa susunod na linggo. At sa nalalapit na September 20, 2014, Sabado, ang lahat ay inaanyayahang dumalo at lumahok sa taunang International Coastal Cleanup sa mga sumusunod na cleanup sites. Para naman po sa mga mahihilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!